Magandang araw mga bata, ang tatalakayin natin ngayon sa Filipino 3, Quarter 4, Week 3, Day 2 ay tungkol sa pangatnig, tambalang pangungusap at maikling talata. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Narito ang mga pamantayan sa ating paksang aralin ngayon. Pamantayang pangnilalaman, pamantayang sa pagganap, mga kasanayang pampagkatuto, mga layunin, panimulang gawain. Masayang araw mga bata, masaya ako at muli na naman tayong nagkita. Balik-aral. Gamitin sa pangusap ang mga sumusunod na salita. Number 1, natisod. 2, chemical. Pangatlo, imbornal. Pang-4, mapanganib. Pang-5, langkay. Pang-6, lumutang. At pang-7, mautak. Narito ang mga halimbawang tugon. Number 1, muntik nang mabasag ang dala niyang florera nang siya ay natisod sa ugat ng puno. Number 2, iwasang malanghap ang matapang na kemikal mula sa panlinis ng banyo. Number 3, mabilis na umapaw ang imbornal dahil sa dami ng basurang nakabara. Number 4, ang pagsuway sa mga babala sa dagat ay mapanganib lalo na kung malakas ang alon. Langkay. Namataan ang isang langkay ng mga ibon na lumilipad patungong timog. Maraming plastik ang nakitang lumutang sa ilog pagkatapos ng malakas na ulan. Pinatunayan ng bata na siya ay mautak nang mahanap niya agad ang solusyon sa problema. Para sa ating pagganyak, punan ang patlang upang pagdugtungin ang dalawang idea, gamitin ang mga salitang at, ngunit o dahil. Number 1, gusto kong kumain ng pizza, patlang wala akong pera. Number 2, naglinis si nanay ng bahay, patlang nagluto siya ng hapunan. At number 3, hindi siya nakapasok sa paaralan, patlang masama ang kanyang pakiramdam. Narito ang mga tumpak na kasagutan para sa number 1, ngunit, number 2, at number 3, dahil. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Pag-aaralan natin ngayon ang salitang pangkayarian o pangatnig, tambalang pangusap at maikling talat. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Mga karaniwang pangatnig na ginagamit para sa sanhi, dahil sa, sapagkat, mangyari, kasi. Para naman sa bunga, kaya, tuloy, bunga nito, resulta ng. Pagbabahagi ng sanhi at bunga, nag-aral siyang mabuti, kaya nakakuha siya ng mataas na marka. Ang pangatnig, kaya ang sanhi, nag-aral mabuti, ang bunga nakakuha ng mataas na marka. Malakas ang ulan dahil dito bumaha sa aming kalsada. Ang pangatnig na ginamit dahil dito. Ang sanhi, malakas ang ulan. Ang naging bunga ay bumaha sa aming kalsada. Hindi siya nagsipilyo. Bunga nito, sumakit ang kanyang ngipin. Ang pangatnig, bunga nito. Ang sanhi, hindi siya nagsipilyo. Ang naging bunga, sumakit ang kanyang ngipin. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Paired reading ng unang bahagi ng kwentong Ang Matalinong Palaka.
ang matalinong palaka. Nahuli ng isang gutom na tagak ang matalinong palaka. Sa halip na magpakaawa, nagkunwari ang palaka na kalmado. Sabi niya, "Ginoong tagak, bago mo ako kainin, hindi ba't mas masarap ang piging kung may kasamang sayaw at kanta?" Naniwala ang tagak. Inutusan niya ang palaka na kumanta. Pero sabi ng palaka, "Hindi ako makakanta ng maayos dahil tuyo ang aking balat. Kailangan ko munang lumutang at magbabad sa tubig para gumanda ang aking tinig." Dinala ng tagak ang palaka sa gilid ng sapa. Paglapit sa tubig, mabilis na tumalon ang palaka at nagtago sa ilalim ng malalaking bato malapit sa imbornal. Dahil mautak ang palaka, naiwan ng tagak na gutom at tulala. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang tambalang pangungusap ay nagpapahayag ng dalawang idea. Ang mga pangatnig ay mga salitang ginagamit upang pag-ugnayin o pagdugtungin ang mga idea sa isang tambalang pangungusap. Ang halimbawa ng pangatnig na ginagamit para magpahayag ng pag-aalinlangan o pakiramdam na hindi sigurado ay kung kapag at pag. Ito ang ilang halimbawa ng tambalang pangungusap. Number 1. Maiiwasan ang pagkakasakit ng mga hayop kapag babawasan ang pagtatapon ng basura at kemikal sa paligid. Number 2. Makatatawid sa ilog si Jok pag makakahanap siya ng bangka. Number 3. Gagaling si nanay kung makukuha ni Jok ang gamot sa bundok. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Umisip ng tambalang pangungusap na may pangatnig na kapag, pag, kung. Pagkatapos ay ibahagi ang sagot sa katabi. Narito ang halimbawa. Magdadala ako ng payong kapag umulan mamaya. Ang pangatnig na ginamit, kapag. Punta tayo sa parke, pag natapos na ang ating klase. Ang pangatnig na ginamit, pag. Bibigyan kita ng candy kung masasagot mo ng tama ang tanong ng guro. Ang pangatnig na ginamit, kung. Aalis na tayo sa bahay kapag dumating na si nanay. Ang ginamit na pangatnig, kapag. Makukuha mo ang iyong premyo kung mananalo ka sa laro. Ang pangatnig na ginamit, kung. Paglalahat at pagdapat. Ang halimbawa ng pangatnig na ginagamit para sa pagpapahayag ng pag-aalinlangan o pakiramdam na hindi sigurado ay patlang, patlang at patlang. Ano-ano ang mga ito? Pagtataya ng natutuhan. Sumulat ng talatang may 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa maaari nilang gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng basura at mga kemikal sa paligid. Kailangang tambalang pangungusap ang isa sa mga pangungusap na kanilang isusulat na talata. So, kailangan kung tatlo ang gagawing talata, ang isa doon kinakailangang tambalang pangungusap. Narito ang isang halimbawang tugon.
Dapat tayong maging disiplinado sa pagtatapon ng basura upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Isang pangungusap yan. Maaari tayong gumamit ng mga natural na panlinis sa halip ng matapang na kemikal at makatutulong din ang pagbubukod ng mga basura nabubulok sa hindi nabubulok. Yung pangalawang pangusap na. Kapag naging maingat tayo sa ating mga basura, may iwasan ang pagbara ng mga imburnal sa kalsada. Pangatlo, ang munting gawaing ito ay malaking tulong upang mapangalagaan ang ating kalusugan at kalikasan. So, nakaapat siyang pangusap. Mahusay mga bata, natapos niyo ang ating aralin sa Filipino. Hanggang sa muli, paalam!